Hello Bashers! Plano nyo bang pumunta ng El Nido, Palawan pero hindi nyo pa alam kung alin sa mga tour package ang pipiliin nyo? Sa dami ba naman kasi ng island and beach destination ay talagang napakahirap mamili. Tapos halos lahat pa ay talagang must visit sa ganda. Kaya naman in this video, let me share you the details about tour in El Nido. So yung tour nga pala namin dito is Tour A. Ito raw talaga yung recommended at ino-offer para sa mga first timer. Pero hindi ko first time sa El Nido ha, yung mga kasama ko which is yung family namin. Usually, nagsisimula ang tour around 9 AM at dito na kayo dapat niyan sa baybay. Kasi mas early makaalis, mas better. Para na rin mas mahaba yung time nyo sa mga destinations. Nasa 10 to 20 minutes lang ang travel time going to each destination. And yes, ganun lang siya kalapit. So, our first stop is itong Big Lagoon. Isa sa mga most photographed spots dito sa El Nido. And definitely, one of my favorite. Galing sa boat ay kailangan mag-kayak para makapasok at makaikot sa loob. You need to pay for kayak for 400 pesos for 2 person and 500 pesos naman kung tatlo kayo. Para sa mga non-swimmer, pwede kayong magpasama sa tour guide para magkayak katulad ng ginawa namin. Kaya thankful kami sa part na to. Pero hindi ko lang sure kung lahat ba ng tour guide from different travel agencies ay nag-o-offer ng ganito. So dito nga, papasok ka pa lang, ma-amaze ka na kasi para kang nasa movie scene. Napakalawak, sobrang lino ng tubig at napaka-peaceful na parang bawal ang sumigaw-sigaw. Perfect spot din ito for drone shots or cinematic video. Tapos dito pala ay mayroong hidden cave na halos iilan lang ang nakakaalam or nakakapasok at sabi nila parang mini underground river daw ng Puerto Princesa. So don't miss this once na nandito kayo. May mga malalim na part dito sa Big Lagoon pero ito talaga yung part or area na madalas natin nakikita sa social media. Ito yung pinaka-best spot for picture taking dahil mababaw lang dito at mapapaswim ka talaga sa linaw ng tubig at puti ng buhangin. Second stop, Secret Lagoon. Same sa Big Lagoon, hindi nakakapasok ang boat kaya kailangan lumangoy ng ilang meters from boat going to entrance ng lagoon. Pero in this area ay maraming nagbebenta ng ice cream at buko using kayak at nag-o-offer din sila ng hatid kaya sumakay na lang ako para mas mabilis makarating sa entrance. Hindi sila nag-aas ng fee sa paghatid sundo pero binigyan ko na lang si kuya. Pero it's up to you kasi pwede naman kayong bumili ng tinitinda nila after. So back to destinations, oo, secret talaga siya kasi dadaan ka muna sa maliit na butas sa bato tapos sa loob makikita mo ang hidden lagoon na surrounded ng limestone walls. Ang tahimik, ang ganda at parang may sariling mundo sa loob. Sabi ng tour guide sa amin, low tide na nung nandito kami kaya naman ganito na ang kulay ng tubig. Kapag kasi high tide ay pumapasok ang tubig dito sa loob kaya nagiging clear water. At talagang humahampas pa sa limestone yung tubig pero ayun nga, for me, mas okay na lang ng ganito kasi para mas safe ang paglabas-pasok. Third stop in Talula Island. Isa ito sa pinaka nagustuhan kong island na napuntahan namin. At alam nyo ba na this island rank as top 2 most beautiful beaches in the world and once you see it in person, maiintindihan mo kung bakit. From the moment kasi na bumaba ka ng boat, mapapansin mo agad yung fine white sand at yung tubig na sobrang linaw. Literal na turquoise water. Supposed to be sa ibang island kami magla-lunch pero as per tour guide, medyo marami ng tourist doon kaya dito na lang kami. Well, mas gusto naman talaga namin kasi tahimik, malinis at sino ba namang ayaw magstay sa isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo, diba? Makikita mo rin dito yung iconic limestone formations na madalas na nakikita sa social media. Ito nga yung sinasabi nilang parang ice cream. At kung gusto mong magpahinga from snorkeling or kayaking, this is the perfect chill spot. Isa pa sa gusto ko dito sa Talula is hindi siya sobrang crowded compared sa ibang beach. Our fourth stop, Seven Commandos Beach. Ito yung perfect place para mag-relax after a full day of island hopping. Pwede dito maglaro ng volleyball, mag-swim, or mag-sunbathing. May bar din dito na tinatawag nilang 7-Eleven. 7 hours open, 11 hours close, sabi ni Kuyang tour guide. Available sa kanila ang drinks para sa mga gustong mag-chill. Literal na perfect ending to your El Nido adventure. And this is our last stop. Nag-snorkeling sa harap ng Ipil-Ipil Beach. Hindi ako sure kung may ganitong offer rin sa ibang tour agencies since sa amin ay parang naging side trip lang. Ang ganda rin ng marine life dito. So that's it. Medyo maulan at cloudy lang ang weather during our tour pero thankful pa din kasi finally natuloy na ang plano. So magkano nga ba ang tour A? Average price is around 1,200 to 1,400 per person. Depende sa agency nyo or kung private tour kayo. Kasama na usually sa rates ang lunch,
lunch, life vest and mask, tour guide, and boat transfers. Environmental fee is 200 pesos per head naman kung hindi pa kasama sa naging usapan nyo. And here's my tips based sa experience namin. Bring your own water, waterproof bag in case para sa phone at ibang gamit nyo. At syempre, respect nature. Walang basurang iiwan kahit saan. So kung gusto mong maranasan ang best of El Nido, lagoons, beaches, snorkeling at chill vibes, Tour A is definitely the one you shouldn't miss. Sulit sa photos, sulit sa stories, at higit sa lahat, sulit sa memories. This is Basha, and if you want more travel tips, hidden gems, and real experiences around Palawan, don't forget to like, share, and follow for more adventures. Yun lang, bye!